napag-usapan natin ang patungkol sa despair na naramdaman nitong sila Ruminas nung nakita nila na walang damage na na-take itong si Dagrawel. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So sinabi nga nitong si Albert na itong si Adalman Sama daw ay kabilang sa 12 Chaos Guardian Lords na nare-recognize nitong kanilang god. Kaya of course daw ay mas malakas ito kung ikukumpara sa kanya. Napaka straightforward and honest nitong attitude nitong si Albert. Nung narinig ni Glazoid itong response na ito ay na-realize na agad nitong si Glazoid na itong si Albert ay hindi tipo ng opponent na magagawa mong masira ang focus gamit ang mga words. Matindi ang concentration at mental control nitong si Albert dito. Kaya ang ginawa na lang nitong si Glazoid ay itinaas niya ang kanyang espada at ang tanging way niya lang talaga para manalo ay ang i-overpower itong si Albert directly kasi hindi gagana ang mga tricks na sinusubukan niya dito. Kaya sabi nitong si Glazoid ay mukhang napaka-unavoidable daw na mag-all out siya. Nakakapanghinaya nga lang daw kasi nakahanap daw siya ng napaka-wonderful na opponent pero ngayon ay kailangan niya itong tapusin. Hindi daw kasi isang laro itong laban nila na ito at siya daw ay meron ding duty na kailangan niya ma-perform. So ngayon ay magseseryoso na daw siya. Hindi naman iniinsulto nitong si Glazoid itong si Albert. Hindi yun ang dahilan kaya siya nag-hold back kanina. Talaga nag-e-enjoy lang itong si Glazoid at ayaw niya agad na matapos ang laban kaya hindi niya inire-release ang kanyang tunay na powers. May dahilan rin pala itong si Glazoid kung bakit hindi siya naglalabas agad ng malakas na powers. Itong si Glazoid daw kasi ay warrior by nature at ang kanyang skill level daw ang kanyang binigyan ng matinding training. Dahil dito ay nahasa niya ang kanyang skills nang hindi umaasa sa kanyang strength. Ang ginawa pala nitong si Glazoid ay inisil niya ang kanyang kapangyarihan sa loob ng kanyang espada at ngayon na inirelease niya na nga ito nakasil na kapangyarihan na ito ay nagkaroon ng pagbabago in an instant. Ngayon ay part na nitong si Glazoid itong kanyang sword at ang existence value nitong si Glazoid ngayon ay bumulusok from 2 million to 10 million. Napansin nitong si Albert itong malaking pagbabago na ito sa kanyang kalaban. Kaya napaisip itong si Albert na dapat daw pala ay pinilit niya na manalo kanina kahit na daw kailangan niya na maipush masyado itong katawan niya. Kasi ngayon daw na nagbago na ito ay parang wala na daw siyang chance na manalo. Pero na-realize rin nitong si Albert dito na tama rin naman daw itong ginawa niya na hindi niya agad inilabas ang tunay na full capacity niya kanina. Kasi kung ginawa niya daw agad yon eh baka inilabas daw agad nitong si Glazoid itong powers na ito. At pag ganun daw ang nangyari ay madali siya nitong matatalo. At least ngayon daw ay nakapag-stall pa siya ng time dito sa kanilang laban para hindi nito maatake agad ang kanyang mga kasama. Then once again ay nagsalpukan uli ang mga swords nitong dalawang swordsmen. Pero this time ay in an overwhelming disadvantage itong si Albert at hindi daw itong si Albert makaatake. Ang ginagawa niya lang ngayon ay idine-defend niya lang ang kanyang sarili laban sa mga atake sa kanya nitong kanyang kalaban. But still, even in the hopeless situation daw ay hindi mo makikita sa mga mata nitong si Albert na balak niya na magpatalo dito. Ngayon, punta naman tayo sa may point of view nitong si Adalman. Sa napag-usapan nga natin kanina, na-knockdown itong si Adalman sa lupa. Naging unconscious itong si Adalman dahil sa napakalakas na atake nitong si Fan sa kanya. Saglit lang naman daw na nawala ng malay itong si Adalman. Pero battlefield daw kasi ito, kaya hindi daw acceptable na mawalan ka ng consciousness na katulad na nangyari sa kanya. Mabuti na lang daw talaga at nagising pa nga itong si Adalman at walang ibang nangyari sa kanya after siyang ma-knockout nitong si Fan kanina. Ngayong gising na itong si Adalman ay prioritize niya na makakatch up sa kung ano na bang situation nitong kanilang battlefield. Naalala ni Adalman na tinamaan nga daw siya ng devastating blow nitong si Fan at ang dahilan daw kung bakit nakasurvive siya ay dahil prinotektahan siya ng that dragon na si Wenty. Nahati daw kasi sa kanilang dalawa ang pag-absorb ng impact so hindi kinailangan nitong si Adalman na siya ang mag-take ng full damage nung ginawa sa kanyang atake. Pero kung wala daw dito itong si Wenty ay patay na daw talaga sana
na itong si Adalman. Well, patay na naman talaga siya. Pero ang point hindi na sana niya kaya na makipaglaban pa. Isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi siya natuluyan ni Fen dahil nga pinuntahan agad siya nitong si Ultima at hinarangan nito itong si Fen dito. Sabi nitong si Adalman napaka-strange daw kung iisipin kasi nga patay na naman daw talaga siya pero nakapag-deal pa rin daw ito ng mortal wounds sa kanya. Tapos wala daw naging bisa ang kanyang multi-layer barriers considering na sa magic nga magaling itong si Adalman talagang napaka-depressing sa kanya na hindi man lang siya nagawa maprotektahan kanina ng kanyang ipinagmamalaki na magic kasi isa nga siyang kilala na magic caster at madali lang dapat sa kanya na makapag-cast ng malalakas na barrier. Ang natira lang daw sa mga barriers nitong si Adalman ang protective coating of fighting aura. Hindi na daw ito magic. Kung pati daw itong barrier na ito bumigay rin kanina talagang nakapag-ascend na daw itong si Adalman papuntang heavens. Pero nagtaka dito itong si Adalman na teka nga lang daw, bakit daw ganon? Lahat ng magic barriers niya nawasak pero itong isang barrier niya which is just a coating of fighting aura hindi nasira. Kaya napaisip itong si Adalman dito at na-realize niya ang secret sa may powers nitong si Fen. Nag-connect na rin kasi sa utak nitong si Adalman pati yung mga nangyari kanina. Kaya na-confirm dito nitong si Adalman na ang lahat daw ng mga elite titans nagpo-possess ng magic nullification. Kaparehas daw ito ng conclusion nitong si Ultima at tama daw itong dalawang ito dito kasi hindi lang daw talaga basta magic resist ang meron itong mga ito. Totally nila na nai-nullify ang mga magic. Basically, walang kwenta ang mga magic laban sa kanila. Pero ngayon, wala na daw ito para kay Adalman kasi gustuin man daw nitong si Adalman ngayon hindi niya na kayang gumamit ng magic kasi ubos na ang kanyang mana which is really dangerous for a monster. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.